planted. Hallelujah. Let your roots persevere. Laliman pa ninyo ang inyong mga ugat. Hallelujah. Dahil dun sa paglalim ng ugat, mga kapatid, maraming mga obstructions. Kaya ako ginamit yung salitang persevere, hindi lang patience, kasi yung patience, para kang naghihintay. Parang ang image noon is something that is passive. Nananatili ka, you're being steady as a rock. Yun ang patience. Pero yung perseverance, mga kapatid, hallelujah, you're going against the storm. The winds are against you. Hallelujah. You're sailing against the wind, but you're still sailing. Hallelujah. The roots are against the rocks. The roots are against the so many obstructions, but it continually deepens. It perseveres. Hallelujah. It deepens. It pursues, continues to pursue. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, patuloy ka sa paglalim. Patuloy ka sa paglalim. Hallelujah. Patuloy ka sa paglalim, kapatid. Wag mong hayaan na pahintuin ka ng mga pipigil sa iyo. Mga kapatid. Well, here in the book of Mark, if you will go there, book of Mark, chapter 14, Book of Mark chapter 14, meron po isang babae po dito na hindi po nagpapigil. Meron pong isang babae po dito, mga kapatid, patuloy siyang lumapit kay Jesus hanggang makarating siya sa kanya. Hanggang sa makuha niya yung iniibig ng kanyang puso. Hanggang sa makamtan niya si Jesus, hanggang sa mahipo niya si Jesus, hanggang sa masolo niya si Jesus, hindi po siya tumigil. Bagamat siya ay naka-experience ng marami pong mga pagpipigil sa kanyang buhay. Yung kanyang ugat, patuloy po yung pinalalim ng pinalalim. Here in Mark chapter 14, this was the account of Jesus being anointed at Bethany. Sabi po sa verse 3, and while he was at Bethany in the house of Simon the leper, as he was reclining at table, a woman came with an alabaster flask of ointments of pure nard, very costly. And she broke the flask and poured it over his head. There were some who said to themselves indignantly, "Why was the ointment wasted like that? For this ointment could have been sold for more than 300 denarii and given to the poor." And they scolded her. Kita po ninyo ang naranasan po ng babaeng ito, mga kapatid. Siya po ay lumalapit sa ating pong Panginoong Jesus. Siya po ay nag-aalay po ng pabango, ng mamahaling pabango sa ating pong Panginoong Jesus. Subalit yung mga tao sa kanyang palibot, mga kapatid, ay pinipigilan po siya, may galit sa puso. Ang kanila pong puso ay hindi po hinahabol si Christ. Ang kanila pong puso ay salungat sa kagustuhan ni Christ. Ang kanilang mga puso ay salungat sa kagustuhan po ng babaeng ito. Iba ang treasure ng kanilang puso. Ang treasure ng puso ng babaeng ito ay walang iba kundi si Jesus. Ang treasure naman ng puso ng mga tao na kapalibot sa kanya ay mga bagay na labas sa pagkatao ni Jesus. Mga kapatid, iba yung kanilang pinagkakabalahan, iba yung nais po nilang gawin, mga kapatid. Ang nasa isip po nila ay yung kanilang pong maggagawa para sa kanilang kapwa-tao, maggagawang paglilingkod para sa Diyos, pero ang Diyos ay wala sa kanilang puso. Tingnan po natin yun, mga kapatid. At makita po natin, ipinamukha ng mga tao na kapalibot, ito pong kasayangan na ginawa ng babaeng ito para sa kanila. It's a big waste of money. It was a big waste of opportunity. It was a big waste of service. Hallelujah. 300 denarii, mga kapatid, 300 days worth of wages. Hallelujah. Kung magkano po bang isang araw ng sweldo ngayon? Depende. Di ba? Depende. Sabihin na natin sa isang araw, kumikita ka ng $5. Di ba? Sabihin na natin, kumikita ka ng $5. $5 times 300, that's $1,500. Mga kapatid, ito na po yung pinaka-minimum of the minimum. Kung pwede po nating tawagin, but $1,500 is $1,500. Makikita po natin nung panahon po na yun, napakalaking pera po ng 300 denarii.
At marami pong pumipigil sa kanya, pero po itong babaeng ito, nagpatuloy lang siya sa paglilingkod kay Jesus. Hindi yung mga bagay patungkol kay Jesus ang inaatupag niya, kundi si Jesus mismo. Hindi po siya nagpapigil, hindi po siya nagpaapekto, mga kapatid. Katulad din po ng ating pong paglalim sa ating Panginoon, maraming mga bagay ang pipigil sa iyo. Maraming mga bagay ang lalait sa iyo. Maraming mga bagay ang tutuyain ka, mga kapatid. Maraming mga negatives sa iyong palibot. Hallelujah. But the exhortation of the Apostle Paul was put in such a way that he was encouraging the Colossian Christians to continue to keep on pursuing Jesus, to persevere. And you know what happened? Ipinagtanggol siya ng ating Panginoong Jesus. The Bible says, but Jesus said, leave her alone. Why do you trouble her? Hallelujah. The Lord is going to vindicate you. The Lord is going to fight for you. The Lord is going to encourage you. The Lord will impart His strength upon you. Hallelujah. He will strengthen your heart. Hallelujah. He knows your heart. He had given you the grace to serve Him. And He will continue to pour out His grace so that you may remain. Hallelujah. Is that an amen? Amen. Hallelujah. Do not expect that you will please everybody when you are pursuing Jesus. The more you pursue Jesus, the more you seek Him, the more you want Him, the more you grow deeper into the Lord, the more men of a different heart will hate you. The more this world will hate you, the more Satan will make you a target. Hallelujah. But take heart. Hallelujah. You are on the winning side. Amen. Take heart because the Lord is with you. Amen. Take heart because Jesus will vindicate you. Amen. Hallelujah. Take heart because Jesus will stand up for you. Amen. Hallelujah. Ang maging concern lang ng ating mga puso, mga kapatid, ang patuloy nating paglalim kay Jesus. Huwag tayong magpapapigil. Hallelujah. May mga disciples, ang karaniwang pumipigil sa paglalim po natin sa Panginoong Jesus ay yung pagpo-focus ng ating attention doon sa, hindi sa person ni Jesus, kundi doon sa mga gawain para kay Jesus. We can be sometimes easily deceived by the enemy. Pwede niyang i-substitute ang ministry para kay Jesus. I am so grateful for the newly established church dito po sa Pilipinas. Pero po itong gawain po na ito, mga kapatid, cannot be compared to the glory and majesty of our Lord Jesus Christ. Amen. No matter how good and how beautiful, how glorious a ministry is, hindi ito maaaring maging kapalit ni Jesus. Amen. Hallelujah. Jesus Christ was on the Mount of Transfiguration. He transfigured before the disciples. His face shone like the sun. Hallelujah. At ang sabi po ng ibang account, ang sabi po doon, ang kanyang damit ay naging mas maputi pa kaysa anumang damit na pinaputi sa mundong ito. Jesus Christ is holy. He is otherworldly. There's none like Him. Hallelujah. Tapos, nung mga disciples ay nagising na, sapagkat sila po ay mga nangatutulog, ang sabi po ni Peter, Lord, it is good for us to be here. Would you like us to build tents, one for you, one for Moses, one for Elijah? Ito po yung nais pong laging gawin ng iba pong mananampalataya. When they are out of focus, ang nais po nila yung gagawin ng kanilang kamay. Gagawa kami ng tolda, gagawa kami ng tent. Isa sa iyo, isa kay Moses, isa kay Elijah. The works of their own hands. And that is the very scene of Genesis chapter 11, the Tower of Babel. Mga kapatid, gumawa po sila ng sarili po nilang tore. Gumawa sila ng sarili nilang paraan para po sila ay makilala. Gumawa sila ng sarili po nilang paraan upang makarating sa Diyos. And that was being repeated by Peter through his sinful flesh.
by his sinful nature, nandun ang kanyang isip, nandun ang kanyang pursuit, nandun ang kanyang puso sa mga gagawin ng kanyang kamay. Pastor, hindi na ba kami pwedeng maglingkod sa Panginoon? Hindi na ba kami talaga pwedeng gumawa ng kahit na ano? Mag-stay na lang ba kami in communion with Christ? Nandun na lang kami sa loob ng prayer room? Of course not. Tayo dapat maglingkod sa Diyos. Dapat ipagamit natin ang ating buong pagkatao para sa katuwiran. Dapat nating ipaglingkod ang ating buong pagkatao para kay Kristo. Hallelujah. In every way, let your light so shine before men that they may see your good works. Hallelujah. Pero ang sinasabi po natin dito, unahin po natin yung pinaka-priority. Kinakailangan ang makamtan ng ating puso muna ay si Kristo. Amen. Kinakailangan ma-focus ang ating mga puso't isipan muna kay Kristo. Sumagana muna sa kanyang buhay. Lumalim muna tayo sa kanya. Kilalanin muna kung sino si Jesus. Hallelujah! Kinakailangan tayo po ay may tamang pundasyon sa ating mga puso. Kinakailangan si Jesus ang pinagmumulan ng buhay ng ating puso upang ang ating paglilingkod ay paglilingkod ng buhay. Amen. Is that an amen? That is the very symbolism of laying on of hands. Ay yung buhay na nasa atin, na walang iba kundi si Jesus, ay dadaloy doon sa taong pinapatungan ng ating kamay. That's the very symbolism of it. Hallelujah! That His life may flow from us, from inside going out. Is that an amen? So whatever we do, glorify God. Ang ibig sabihin nun, sa lahat ng gagawin mo, kinakailangan yung buhay ni Jesus ang dadaloy. Amen. Because you are continually growing deeper into Him. Whether you are singing, hallelujah, ang dumadaloy ay ang buhay ni Jesus. Alam natin yon. Hallelujah. Whether we are preaching or greeting one another or praying at home. Hallelujah. Sharing the Bible sa iyong family members. Hallelujah. Being faithful sa iyong asawa. Pag-aatupag sa iyong asawa, may anointing. Nakikita ko sa iyong kalwalhatian ni Lord. Iba ito, honey. Amen. Iba yung ordinary, legalistic, mechanical na turingan ng mag-asawa. Iba rin naman na si Lord ang pumapakitna sa inyo. Amen. Hallelujah. Talagang nadarama ko ang Panginoon. Iba ngayon, iba ang aming pagtuturingan ngayon. Nakikita ko ang Panginoon. Hallelujah. Kami ay lumalalim kay Kristo. Hallelujah. Kaya over the years, imbis na yung law of deterioration ang nangyayari sa marriage, hallelujah, ay tayo'y patuloy na nagiging sweet and sweeter. Amen ba yan? Amen. Hallelujah. Amen ba yun? Amen. Patuloy tayo talagang pinag-iisa ng Panginoon. Habang tumatagal, lalo mo siyang namimiss. Amen ba yun? Amen. Hindi, habang tumatagal, mas mabuti pa. Huwag ko na lang muna siya makita kasi nakakasawa di ba? Asawa. Tinanggal ang A, sawa. Tinanggal ang S, awa. Tinanggal ang A, wa. Tinanggal ang W, di ba? Pero sa ating Panginoong Hesus, habang lalo tayong lumalalim kay Jesus, mga kapatid, lalo naman nating naipalalasap, lalo naman nating nai-impart ang buhay ni Kristo. Yun ang kakaibang bagay na meron ka bilang Kristiyano. Yun ang kakaibang bagay na hindi pwedeng ma-provide ng anumang marriage seminar sa mundo. Tuturuan ka ng love, courtship, and marriage sa mga seminar, pero hindi naman nakasentro kay Jesus. Amen. Tuturuan ka mag-budget ng iyong finances, pero hindi naman si Jesus ang Lord ng buhay mo. Wala rin. Amen. Tuturuan ka mag-family planning, pero hindi naman si Lord ang nagpapaunlad sa'yo. Wala rin. Kaya ang sabi ng mga anak, ano ba itong bahay na ito? Bakit ganitong tawag ni mama at papa? Impyernong bahay ito. Saka nakatira, doon sa impyerno. Kung hindi naman si Lord, kaya nga sabi ng Biblia, unless the Lord builds the house, Amen. those who build it labor in vain. Hallelujah. Kaya ang babae pong ito na tunay na
Binasang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Ang sabi po ng salita ng Diyos, she has done what she could. She has anointed my body before my burial. And truly I say to you, wherever the gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will be told in memory of her. Hallelujah. And such are the people who had been given a new heart. Wherever the gospel is preached, hallelujah, new hearts are being given. Wherever the gospel is preached, new spirits are being bestowed by God. The Holy Spirit is being sent, hallelujah. And these hearts, these new hearts, new spirit, hallelujah, the person bearing the Holy Spirit, their desire is none other than Jesus Himself. Amen. Hallelujah. Hallelujah. They are a new people of God. Hallelujah. Hallelujah. A holy nation, a peculiar people called out of darkness into His marvelous light. Amen. Amen. Hallelujah. They proclaim the praises of Him. Yan yun, kapatid. Yan yun. Hallelujah. Yung pinakahuli, it's about the disposition of the root. The very desire of the root, hallelujah, is to settle itself in Christ. Siya ay ibinaon, patuloy na lumalalim para manatili. Siya ay itinanim, patuloy po sa kanyang pag-usad pailalim, pababa po ng pababa sa lupa, upang pagtibayin niya ang kanyang sarili doon sa kanyang kinalalagyan, na walang iba kundi si Jesus, upang siya'y manatili doon. Hallelujah. Wala siyang intensyon umalis. Nakakita na ba kayo ng halamang inilipat niya yung sarili niya? Ayoko dito. Natatakot ako doon. Halika dito. Pag-iipat sa sarili niya. Walang ganon. Halamang inilipat ang kanyang sarili. Ang alam ko, yung halamang nakatanim sa matabang lupa, nanganganak doon. Amen. Kaya ganon ang ibig sabihin ni Apostle Paul. Pinagtibay niya ang kanyang sarili kung saan siya nakatanim. Upang kahit na dumating ang malakas na unos, nakakapit siya kay Jesus. Upang kahit na maraming umaakit sa kanya, kung yan man ay mangga, kung yan man ay kaimito, talagang matibay ang kanyang pagkakatayo. Hallelujah! Dahil lumalim siya at pumunta siya sa isang lugar na kung saan doon siya magiging matibay. Hindi siya huminto hanggang hindi niya nararating yung lugar na kung saan yun ang kanyang katibayan. Kaya nga sabi sa Book of Psalms, bring me to the rock which is higher than I. Hallelujah, dalhin mo ko sa bato na mas mataas sa akin. Hallelujah, because I cannot depend on my own strength. I cannot depend on my own constitution. I cannot depend on my own desires. Hallelujah, there's nothing good that resides in me. Bring me to the rock that is higher than I, superior than I. Hallelujah, more higher, stronger, mightier than I. And that is none other than our Lord Jesus Christ. My brothers and sisters, ito po ang ginawa ni Mary. Hallelujah, kanyang itinanim ang kanyang sarili sa paanan ni Jesus, kung saan siya matibay. At ang lahat ng sinasabi ni Jesus ay pinapakinggan niya. Lahat ng mga namumutawing salita mula sa bibig ni Jesus ay niyayakap ng kanyang puso. Ito ang nagsisilbing kalakasan ng kanyang kaluluwa. Pinagtibay siya. Hindi siya natinag sa kanyang kalalagyan. Paano ko po nasabi yun? Nung lumabas si Martha sa kusina. Baka sabihin mo nga sa kapatid ko, bakit ako iniwan nag-iisa doon? Ang tamad-tamad yan. Dagdag ko na lang yan. Pero parang gano'n. Sabihan mo nga siya. Pero tignan nyo, wala naman sa salita ng Diyos na si Maria ay nagsalita pabalik kay Martha. Hindi niya sinabi, ikaw nga, nagbibisig-bisihan dyan eh. Ako nga, nakikinig sa salita ng Diyos. Ako, espiritual, ikaw makalaman. Hindi niya sinabing gano'n. Nanatili lang siya. Naging matibay ang kanyang puso. Hindi niya kinakailangan mag-talk back. Hindi niya kailangan depensa ng sarili niya. Hindi niya kinakailangan ipagtanggol ang sarili niya. Hindi niya kinakailangan punahin. Hindi niya kinakailangan gumanti.
Amen. Sapagkat si Jesus sapat na sa kanya. Amen. Ako po'y naniniwala, mga kapatid, ang naramdaman po ni Maria doon ay awa at habag para kay Martha. Awa at habag. Pinili ni Maria ang mas mabuti. Amen. At hindi ito aalisin sa kanya. Pinagtibay siya sa kanyang kalagayan. Because she continually allowed her roots to grow deeper until it came to the place where it can stand. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Kaya po sa hapong ito, be rooted. Balikan na natin yung salitang continually. Sabi mo sa katabi mo, continue. Continue. Tingin po dito. Continue po hindi to be continued. Okay? Iba yung continue sa to be continued. Okay? Sabi mo ulit, continue. Continue. Okay. Hindi po konti, ha? Baka naman konti. Yes, I will continue. Unti-unti lang, unti-unti. Ayaw pa talagang i-release ang buong buo, no? Okay? I-release natin ang ating mga sarili. Isuko na natin lahat. Hallelujah. Huwag na nating i-withhold ang ating buong puso kay Christ. Let's give Him all our hearts. Amen. Hallelujah. Ay, pag lahat tayo tumayo mga kapatid.